Gusto ko hindi siya maging dependent sa akin para makapag-practice. So, yung kagustuhan natin na gumaling ay hindi magiging dahilan para gumaling. Gusto ko ay maturuan ka, naturuan yung sarili mo para makapag-practice ka mag-isa. Sabi mga kabolers natin dyan, isi-share ko pala sa inyo kung paano ako magturo ng personal training. So, ito yung first goal ko mga kabolers. My first goal is to turuan yung tinuturuan ko, naturuan yung sarili niya. So, gusto ko hindi siya maging dependent sa akin para makapag-practice. Kasi once na naging dependent sila sa akin para makapag-practice, so, naging failure ako na nasa coach. My point is, pag hindi ko siya naturuan na mag-training mag-isa, I failed as a coach. Marami kasi na mga coaches ngayon na ginagawa nilang dependent sa kanila yung tinuturuan nila. And I get it. That is business side of personal training. Yung maging dependent sa kanila yung tinuturuan nila. But with me mga kabolers, iba. Ang gusto ko ay maturuan ka, naturuan yung sarili mo para makapag-practice ka mag-isa. Sabi ko, gusto ko nga dumating yung araw na hindi mo na ako kailanganin eh. Diba? Sabi nila sa akin, ba't ganun, no? Sabi ko, wala eh. Ganun lang siguro talaga. Wala pa akong explanation sa ganun, no? But luckily, so yung mga clients ko is mga returning clients. Ang sabi sa akin ng parents ng tinuturuan ko, Coach, ayos yung isip mo ha. So, wala eh, ganun lang po talaga eh. Kasi na gumaling po yung anak nyo. Kasi kapag hindi ko siya naturuan na mag-practice mag-isa, mas mahihirapan siyang gumaling. Sabi ko, what matters to me the most is the time na hindi niya ako kasama more than nakasama niya ako. Madali kasi mag-training pag nandito yung coach eh, di ba? Pero pag wala na, mahirap na. Kaya sabi ko, what matters most is the time na hindi niya na ako kasama. But the question is how, no? Ko dun sa parents niya, sabi ko, ma'am, naniniwala ba kayo na mas maraming time na hindi niyo kasama yung anak niyo more than sa kasama niyo siya? Sabi nila, oh coach. Sabi ko, paano po kayo magiging comfortable knowing na hindi mo sila kasama? Sabi ko, the only thing na magiging comfortable kayo pag hindi niyo siya kasama is pag na-educate niyo siya. Pag natuturuan nyo siya ng mga tamang asal and then how to act or yung mga values, no? Pag naituro mo na yun, magiging comfortable ka. Kasi alam mo na equipped na siya. Sabi nila, oo nga coach, no? Sabi ko, ganun din po yun sa basketball. Ang job ko po as a coach is to maturuan siya, ipasukan siya ng knowledge that will last. Sabi ko, ma'am, sir, hindi lang naman po yung drills yung binabayaran niya sa akin eh. Ang binabayaran niya rin po is yung system na makikreate natin throughout the sessions. So, yung kagustuhan natin na gumaling ay hindi magiging dahilan para gumaling yung anak nyo. Ang magpapagaling po sa kanya is yung system and yung training program na mabubuo ko po. Kagaya nga po ng unang sabi ko, gusto ko turuan siya na maturuan yung sarili niya. So, pag nagtuturo ko, so hindi lang ako yung coach na, oh, gawin mo to, gawin mo yan, no? So, hindi ako ganun. Pag nagtuturo ako, sabi ko, o alam mo ba bakit ginagawa tong drill na to? Para saan yan? Bakit siya ginagawa? How long? So sa ganung paraan is natuturuan ko siya kung bakit ginagawa yung drill. Pag nalaman niya na kung bakit and then yung ano yung purpose ng drill, that is the time na pinapasukan ko na siya ng knowledge. So ang mangyayari, pag magte-training siya mag-isa, oh, may ako sa dribbling. So try ko nga to, practicein yung mga crossovers, one dribble crossovers, one dribble between the legs. So alam niya na mamili ng drills na kailangan niyang gawin. At the same time, kinakausap ko rin yung parents ko, ma'am, gaano po ba siya katagal mag-cellphone? No, ganun. Sabi ko kaya, mga 3 hours, 4 hours, 5 hours, ganun. Tapos kinausap ko yung client ko, sabi ko, pwede ba na bawasan mo yung pag-cellphone mo, tapos i-trade mo siya doon ng 1 hour, maglagay ka ng 1 hour ng dribbling? Sabi niya, okay. Tapos ang nangyayari mga kabolers, alam nyo, yung parents nagugulat. Sabi nila, coach, thank you po kasi tignan nyo to, nagtitraining na siya mag-isa. So sabi ko, that is the power of knowledge. Tapos pinapaintindi ko rin sa mga tinuturuan ko what it takes to be great. Ano yung mga kailangan gawin. Kung gusto mong gumaling sa basketball, tapos magpa-practice ka lang o magba-basketball ka lang twice a week, kalimutan mo na yung paggaling, hindi ka gagaling. Kailangan gawin mo siya araw-araw, lagi-lagi. Kailangan mo maging obsessed. Ayun mga ka-ballers, sabi ko, ma'am, yung job ko, mag-design ng program na that works specifically na para sa kanya, no? So, yun yung whole purpose kung bakit tayo nagtitraining dito para makapag-create ng program and then develop a system that lasts. Kasi guys, real talk, ang pinaka-importante pag nagpapatraining tayo, always remember what comes after. Gusto ko, pag natapos na yung training namin, nagtitrain pa rin siya. That's why, kapag katapos ko siya sa tinuruan, after mga 1 month pa rin, kunwari ngayon, nag-training kami September,
all throughout ng September, tinatanong ko siya, nagte-training ka ba? Nagte-training ka ba? Nagte-training ka ba? Ginaganon ko siya, tapos send ka nga ng drill, send ka nga ng training mo, send ka nga ng training nyo. So, nagte-training na siya. Ngayon, bago ko siya bitawan, naka 1 month na. Pag naka 1 month na, naka-develop kami ng bagong system. So, pag nagawa na namin yun, sabi ko, sige, bye. So, yun, gano'n yung kasi move on naman ako sa next na client ko. Tapos, minsan mga ka-ballers, pag nagtatanong sila, sinasagot ko naman, no? Coach, ba't ganito, ganyan? So, yun lang mga ka-ballers, no? I hope na meron kayong natutunan dito. Kapag nagpapaturo kayo, no? Always remember what comes after. Kailangan makadevelop ng system. System talaga mga ka-ballers. Doon ako pinakamahilig. Kailangan makakreate tayo ng system, makakreate ng program specifically doon sa need ng tinuturuan nyo. Ilan lang to mga ka-ballers. Hindi pa to, ito lahat, no? So mga ka-ballers, I hope na meron kayong natutunan dito sa video na to. Ballers, always remember what comes after. Kung after ng training, hindi na mag-training yung tinuturuan natin, we failed as a coach. The real success kapag nagtuturo is after ng training, magpa-practice pa rin sila kahit wala na yung coach. Huwag kayong matakot mga ka-ballers, proven and tested ko na siya. Knowing all of this, yung client ko, naglalast.